Hello mga beshi! Gusto ko lang pong i-share sa inyo na nagkaroon ako ng violation sa Facebook nung September 1. So nakakalungkot na hindi ko alam kung na-depress ba ako, wow. Pero syempre 'di ba, masakit kasi yung pagod mo sa pagva-vlog, 'di ba? Yung pagpupuyat mo, andun lahat andun lahat ng effort. Tapos ayun nga nagkaroon ako ng monetization violation. Ano ba yung monetization violation ko? Yun ay yung flag for behavior. Kaya tingnan nyo naman po, ang aking monetization tools ay pulang-pula. So, ano po nga ba ang ibig sabihin ng violation na flag for behavior? Ano po ba yung flag for behavior na sinasabi nila? So, magbibigay po ako ng example. Katulad ng ayun nga ako, panonoorin ko yung sarili kong videos. Tapos, nung pinanood ko yun, may lumabas na ads. Ngayon, nung nakita ko yung ads na yun, kinlik ko siya. Which is, bawal na bawal po na gawin yun. At pangalawa, bawal nga panoorin ang sariling videos. Tapos yung pangatlo naman is, yung mga followers natin o viewers, minsan 'di ba, hindi natin maiwasan na nanonood sila ng videos natin, tas may nakita silang ads bigla. Ine-exit nila yun, siguro hindi sila interesado dun sa video natin. Ine-exit nila kaagad, which is bawal yun. Tapos, yung mga viewers natin din na pinapanood nila yung videos natin, tapos kiniklik din nila yung ads. So, bawal na bawal pong gawin yun. Kaya, ang gagawin po natin is, kung panonoorin po ninyo yung mga videos namin, pag may lumabas pong ads, hayaan nyo lang po siyang mag-play. Tapos, exit nyo na po. O di kaya minsan, di ba, yung mga malalaking content creator, sa unahan pa lang, 'di ba, may ano na sila, may ads na. Hayaan nyo lang po na mag-play 'yon. Tapos 'di ba susunod magpe-play na yung video. Hayaan nyo lang po hanggang sa matapos. Basta wag nyo na lang pong i-click yung ads para hindi po kami magkaroon ng violation. So, paano po ba ang gagawin pagka nagkaroon ng ganitong klaseng violation? Bali, may napanood lang din po ako sa YouTube na ang ginawa niya is, parang pareho yata kami ng violation. So, ang ginawa niya, dapat, wag ka munang magre-request review. Ang gagawin mo muna is, i-delete mo yung mga videos mo na sa tingin mo ay nagkaroon ka ng violation. Tapos, saka ka pwedeng magpa-request review after mga 3 to 4 days or I think 7 days, ganon. Tapos, saka ka magpa-request review. Ako kasi, ang ginawa ko, nung nakita ko yan, nag-request review na ako kaagad. Tapos, pinagdi-delete ko na yung mga videos ko na sa tingin kong nagkaroon ako ng violation. Which is, bawal din pong gawin yun dahil nga, baka mas lalo tayong magkaroon ng penalty kay Facebook. So, hindi ko din alam. Pero, nung nag-request review na ako nun, after 2 days yata, nag-email sa akin ang Meta na ang sabi is, within 90 days, baka pwede na nilang maibalik yung aking monetization tools. Pero, hindi ko lang din po alam kung saktong 90 days, ibabalik na ba nila or kung kailan, di ba? Wala din po akong idea kasi first time ko pong nagkaroon ng ganitong klaseng violation. So, ang may papayo ko lang po sa inyo is wag na po kayong manonood ng sarili nyong videos at wag nyo pong i-click yung ads. At sa mga followers din po natin dyan, hayaan nyo lang po na kapag lumabas yung ads, hayaan nyo lang po siya na mag-play, lumabas, tapos pag natapos nyo na po yung video, mag-exit na po kayo. Wag nyo na pong i-click yung ads. So, ayun lang po. Mag-update po ako ulit kung meron ng magandang balita sa akin si Facebook or what. Basta mag-update po ako sa mga susunod pang mangyayari. So, ayun lang po. Bye!